Muling nanawagan ng dagdag sahod ang mga labor group na nagkasanang kilos protesta ngayong araw ng mga manggagawa. Sa gitna naman ng rally sa Maynila, nagkagirian ng mga realista at mga pulis. May report si Marisol Abduraman. Target locked na ng mga relihista ang US Embassy ngayong araw ng paggawa. Pero hinarang sila ng barikada ng mga pulis. Ang malalaking effigy na bitbit nila, sinunog. Sigaw nila ang panawagang ipaglaban ang kabuhayan at karapatan ng mamamayan sa gitna ng krisis sa Middle East. Pero ayon sa PNP, batay sa video na inilabas nila, isang demonstrador ang nanuntok umano ng pulis. Ngayon po medyo nanglabis po dahil may panununtok na, may pangahampas ng kawayan sa ulo, sugatan po ang ating pulis at yung cellphone po ay nablot. Malinaw naman na hindi kami ang unang-una ng gulo. Yung sinasabi nila na nuntok, wala kaming sinusuntok. Bahagya rin nagkatensyon na magbuga ng tubig ang mga otoridad. Patapos na ang programa natin, pero sino ang nag-spray ng tubig? Ma'am, concerned po kami sa safety ng bawat isa. Baka po may masunog sa kanila, maging injury pa po, maging cause pa po ng injury. Hindi rin nakalusot ang mga relihista sa Mindiola na malapit lang sa Malacanang. Sa rekto na lang sila ng programa. Ayaw na marinig mismo ng mga taga-Malacanang ang hinaing ng mga manggagawa at taong bayan. Actually, wala naman pong goal na gano'n na hindi sila makalapit sa Mindiola. Ang goal po natin ay panatalihing peaceful po yung pagkilos. Sa Hong Kong naman, idinaing sa protesta ng mga migrante, kabilang ang mga Pinoy ang mahabang oras ng paggawa ng mga domestic worker na nila'y umaabot na sa 20 oras kada araw. Tuwing Labor Day, taas sahod ang sigaw ng panawagan ng mga labor group. Ayon sa Labor Department, mayroong ngayong 16 na wage increase petition sa NCR ang iba't ibang grupo. May nagsumiti rin ng wage hike petition sa Central Luzon, Calabar Zone at sa Visayas. Sa Region 6, ipinitisyon ng United Labor Western Visayas ang 250 pesos na aumento sa arawang sahod. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, patuloy ang pagsusuri sa minimum wage sa mga rehiyon. Naipasa ang 89 na wage order mula Hunyo 2023 hanggang Abril ng 2026. Kabilang dito ang wage hikes na epektibo ngayong araw tulad ng sa Region 10 at sa Region 13. Pinangunahan ng Pangulo ang paggunitan ng Labor Day sa General Santos City kung saan nagdaos din ng job fair. Ayon sa Department of Labor and Employment, halos 300,000 trabaho sa loob at labas ng bansa ang alok sa mahigit 70 job fair sites ngayong araw sa iba't ibang lugar sa bansa. Merong ho sa manufacturing, wholesale and retail, construction, business process outsourcing, meron rin po sa accommodation and food services. Kabilang sa mga job seekers sina Juliet at Jesseline na ilang dekadang nagtrabahong caregiver sa Israel bago na pauwi dahil sa gyera. Pag-uwi ko sir dito, nag-apply ako sa hospital as nursing aide sa ICU department. Tapos now po, searching for a job for abroad ulit. Wala, hindi talaga kaya ng minimum lang pagkain, syempre mga bayarin, kuryente, tubig. Nagbigay-pugay rin ang Office of the Vice President sa mga manggagawang Pilipino na tinawag nitong haligi ng pag-unlad, pag-asa ng bayan at tunay na lakas ng ekonomiya. Marisol Abduraman, GMA News.